Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Ngayon ay araw ng Miyerkules, ika-30 araw ng Abril, taong pangkasalukuyan. Mula sa himpilan ng Sustainable Livelihood Program, National Program Management Office, ako si Thea Arnicilia, ang maghahatid sa inyo ng news updates mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP. Dito lang sa Binhi News. Sa pagtatapos ng buwan ng Abril, narito ang mga eksklusibong balita na dapat ninyong tunghayan. DSWD Field Office 3 nagsagawa ng SLP Internal Stakeholders Assembly patungkol sa bagong pulisiya ng programa. 14 SLP associations lumahok sa 19 panagtawo trade fair and night market sa Giwan, Eastern Samar. SLP participants kumita ng humigit kumulang 130,000 pesos mula sa trade bazaar ng Rehiyon 11. SLP NPMO nakibahagi sa 4 na nationwide caravan ng trabaho sa serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Binhi News. Mula sa Central Luzon, DSWD Field Office 3 nagsagawa ng SLP Internal Stakeholders Assembly patungkol sa bagong pulisiya ng programa. Para sa iba pang kaganapan sa rehiyon, balita ihahatid sa atin ni Sunny Ray Soro, Social Marketing Officer ng DSWD SLP Field Office 3. Isang mapagpalang araw mga ka-SLP, ako si Sunny Ray Soro, Social Marketing Officer ng Sustainable Livelihood Program at maghahatid sa inyo ng mga kaganapan dito sa gitnang Luzon. Isinagawa noong April 2 to 4, 2025 ang SLP Internal Stakeholders Assembly, Program-Based Direction Setting Activity, patungkol sa Memorandum Circular No. 3 Series of 2025 o ang Omnibus Guidelines for the Implementation of Sustainable Livelihood Program na iginawa sa Balanga, Bataan. Ito ay nalahukan ng mga kawani mula sa Regional Program Management Office, Program Coordinators mula sa 7 probinsya sa rehiyon at mga Field Project Development Officers. Tinalakay sa nasabing aktibidad ang mga komprehensibong pagbabago sa programa. Isa na rito ang SLP Sustainability Plan na binubuo ng 5 phases. Phase 1, Punla. Phase 2, Usbong. Phase 3, Sibol. Phase 4, Yabong. At Phase 5, Pag-ani. Ang 5 phases ng SLP Sustainability Plan ay bumabalangkas ng mga estratehiya ng programa para sa pagkamit ng pangmatagalang katatagan at pagpapabuti ng kalagayang sosyo-ekonomiko ng mga kalahok ng programa at mga asosasyon sa ilalim ng SLP. Sinasaklaw din ng MC3 Series of 2025 ang accreditation ng mga Sustainable Livelihood Program Associations at mga proseso ng pagtulong para sa mga kalahok na naapektuhan ng kalamidad. Binagyan din ang pagpapalakas ng partnership interventions upang palawakin ang mga learning at training opportunities para sa mga kalahok ng programa. Mas pinaigting din sa bagong guidelines ang pagbibigay ng technical na tulong at pagsulong ng pakikipagsosyo ng mga SLP participants. Sa ilalim din ng SLP Sustainability Plan ay mas pinalawak ang pagbibigay ng karagdagang grant o incentives para sa mga SLP associations hanggang sila ay makapagtapos sa programa. Ang mga insentibong ito ay makakatulong upang kanilang mas mapalago at mapalawak ang kanilang kabuhayan. Sa kabilang banda, ang Sustainable Livelihood Program ng DSWD Field Office 3 Central Luzon ay nakaisa rin sa advocacy campaign laban sa misinformation at online fake news. Sa inisyatibo ni Secretary Rex Gatchalian ay inulunsad ang information campaign na pinamagatang Tamang Tulong sa Tamang Impormasyon o 3TI, kung saan layunin na labanan ang misinformation at pagkalat ng fake news online patungkol sa mga programa at serbisyo ng DSWD. Ang inisyatibong ito ay sinuportahan ng 7 SLP provincial offices na nagsagawa ng kani-kanilang information campaign activities, kasabay ng mga isinagawang capacity building activities, monitoring at pagbibigay ng technical assistance. Patuloy na maghahatid ng dekalidad na serbisyo at mangunguna sa pagpapataas ng kasanayan, kaalaman at karanasan ang Sustainable Livelihood Program para sa mga program participants nito dito sa gitnang Luzon.
Dahil bawat buhay mahalaga sa DSWD. Muli, ako si Sana Reysoro, Social Marketing Officer ng Sustainable Livelihood Program at ang inyong tagapaghatid ng binhi news mula rito sa Field Office 3. Sulong kabuhayan tungo sa pagyabong. Maraming salamat, Sunny Ray. Patunay ito sa aktibong paghahanda ng inyong rehiyon para sa mas pinaigting na implementasyon ng SLP. Ngayon naman ay dumako tayo sa Eastern Visayas. 14 SLP associations lumahok sa 19th Panagtawo Trade Fair and Night Market sa Giwan, Eastern Samar. Upang ibalita ang updates mula sa rehiyon, narito ang ulat ni Kersey Badokdok, Social Marketing Officer mula sa DSWD SLP Field Office 8. 14 na Sustainable Livelihood Program Associations ang lumahok sa ginanap na 19th Panagtawo Trade Fair and Night Market noong March 10 to 14 sa bayan ng Giwan, Eastern Samar. Ang naturang aktibidad ay bahagi ng paggunita ng 504th commemoration ng first circumnavigation ni Ferdinand Magellan sa mundo. This is really very important to celebrate because it is on this day when Magellan first landed in our shores that the Philippines was discovered. Lumahok ang mga livelihood association mula sa mga bayan ng Giwan, Mercedes, Salcedo, Hiporlos, Llorente at Taft, Eastern Samar. Tampok ang kanilang mga food at agricultural products. Kasama rin sa mga lumahok sa trade fair ang ilang livelihood associations na sinusuportahan ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry. Gayon din ang ilang lokal na negosyante mula sa Giwan na nagpakita ng kani-kanilang mga likha at produkto. Layunin ng aktibidad na ito na palakasin ang kabuhayan ng mga lokal na komunidad at itaguyod ang turismo sa rehiyon. Mula dito sa DSWD Visayas, ako si Kersey Badokdok, Padayon, Sinarangan, Visayas. Maraming salamat, Kersey. Ang tagumpay ng SLP Association sa inyong rehiyon ay patunay na malayo ang naabot ng pinagsamang suporta ng SLP at sipag ng mga kalahok nito. Ngayon naman ay magtungo tayo sa Davao Region. SLP participants kumita ng humigit kumulang 130,000 pesos mula sa trade fair ng Rehiyon 11. Para sa iba pang detalye ng isinagawang aktibidad ng DSWD Field Office 11, balita ihatid sa atin ni Ram Malinaw, SLP Social Marketing Officer mula sa SLP Region 11. Para sa ating mini news dito sa Rehiyon 11. DSWD 11 nagdaos ng product display at bazaar para sa mga benepisyaryo ng SLP. Bilang bahagi ng ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development, nagsagawa ang DSWD Field Office 11 ng Tabo sa Onsen. Isang product display at bazaar, tampok ang iba't ibang produkto ng mga benepisyaryo ng Sustainable Livelihood Program mula sa iba't ibang probinsya ng rehiyon. Ginanap ito noong Marso 24 to 26, 2025 sa harap mismo ng DSWD Regional Office. Mahigit 20 na individual at asosasyon ang lumahok, dala ang kani-kanilang mga produkto gaya ng prutas, gulay, kakanin, handicrafts at tradisyonal na tela at kasuotan. Umabot naman sa humigit kumulang 130,000 pesos ang kabuuang kita ng mga SLP participants mula sa 3 araw na aktibidad. Layunin ng Tabo sa Onsen ay ipakita ang sipag at tiyaga ng mga kalahok ng programa, itampok sa mas malawak na merkado ang kanilang produkto at lumikha ng mas maraming oportunidad para sa kanilang kabuhayan. Isang patunay ito ng sipag, tiyaga at galing ng mga Pilipino sa Rehiyon 11 sa pamamagitan ng SLP, tuloy-tuloy sa pagsusulong ng kabuhayan tungo sa mas mayabong at masaganang kinabukasan. Ito si Ramalinaw para sa Binhi News. Maraming salamat, Ram. Ang mga aktibidad na isinagawa ng inyong rehiyon ay patunay lamang na tuloy-tuloy ang SLP sa paghahatid ng mga oportunidad para sa ikaunlad ng mga kalahok nito.
Ngayon naman ay dumako tayo sa updates mula sa DSWD Central Office. Para sa mga aktibidad na isinagawa at nilahukan ng SLP National Program Management Office, balita hatid sa atin ni Danby Jr., SLP Correspondent. Isang magandang araw ng pagsibol sa lahat. Ngayong buwan ng Abril, nakibahagi ang SLP National Program Management Office sa 4 na nationwide caravan ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas na ginanap sa iba't ibang probinsya sa Luzon. Pinangunahan ng DSWD Field Office Calabarzon, katuwang ilang ahensya ang pagsasagawa ng trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas Caravan. Noong ika-4 ng araw ng Abril sa Antipolo Sports Hub, kung saan mahigit 3,000 4-piece beneficiaries ang dumalo at nasa 50 hard-on-the-spot 4-piece beneficiaries at mga individual naman ang natulungang makatanggap ng Employment Assistance Fund o EAP ng programa. Samantala, pinangunahan naman ng DSWD Field Office 3 ang nasabing caravan sa Brensigiao Convention Center sa San Fernando, Pampanga. Noong April 21 at sa Bulacan State University sa Malolos, Bulacan noong April 26. Tiyatayang nasa 3,000 na 4-piece beneficiaries ang dumalo sa San Fernando, Pampanga kung saan 164 ang na-hard on the spot at natulungan mag-apply sa Employment Assistance Fund ng programa. Samantala, nasa 1,800 naman ang nakilahok sa Malolos, Bulacan at nasa 227 na na-hard on the spot ang nailapit sa SLP upang matulungan. Isinagawa rin ang parehong karaban na pangunguna ng DSWD Field Office 1 noong ika-25 ng Abril sa Dagupan City People's Astrodome sa Dagupan, Pangasinan. Ito ay nilahukan ng humigit kumulang 3,000 4-piece beneficiaries kung saan nasa 117 naman ang na-hard on the spot at natulungan mailapit sa SLP para sa Employment Assistance Fund. Maliban sa job fair, ang trabaho sa Bagong Pilipinas ay nilahukan din ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na nagbigay ng one-stop shop government services sa mga 4-piece beneficiaries. Kabilang sa mga ahensyang ito ang DOH, DOLE, DA, SSS, PhilHealth, DTI at marami pang iba. Samantala, isinagawa naman ang sulong-dunong brown bag session tungkol sa Financial Education Part 2. Via Zoom, noong ika-21 ng Abril, dinaluhan ito ng 118 SLP regional and provincial staff. Tinalakay sa nasabing session ang mga uri ng utang at paano ito pamamahalaan, mga pamamaraan upang makaiwas sa digital financial scam at mga konsepto sa pagpapalago ng salapi sa pamamagitan ng investment. Samantala, nasa 169 SLP staff naman ang lumahok sa sulong-dunong session tungkol sa pagsusulat ng success story na sinagawa noong ika-25 ng Abril via Zoom. Layunin ng session na ito na turuan at gabayan ang mga SLP implementers sa tamang pagsusulat ng mga kwento ng tagumpay ng SLP participants para sa Civil Writing Contest na kasalukuyang ginaganap sa programa. At iyan ang mga kaganapan sa SLP National Program Management Office. Ako si Danby Jr., nag-uulat, sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong. Maraming salamat, Dan, at iyan ang mga balita mula sa Luzon, Visayas hanggang sa Mindanao. Para sa iba pang balita mula sa iba't ibang field offices ng DSWD SLP, abangan ang next episode ng Binhi News ika-30 araw ng Mayo, alas 12 ng tanghali. Huwag palampasin ang mga bagong impormasyon at update na hatid namin para sa inyo. Dahil sa DSWD SLP, hatid namin ang tamang impormasyon sa pinakamabilis na panahon. Muli, ako si Thea Arnesilia at ito ang Binhi News. Sulong kabuhayan, tungo sa pagyabong.